Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, death tolls duman sa Sarangani Week o minabot na sa 22, 1,300 katao ang padagos na irido pa man giraray. Quezon City Health Office mayong dapat na ikandal sa naglalangkaw na kaso kan COVID-19. Sa tuya pag pamayukan mga barata sa lado nasyonal, maabot o sa lado nasyonal, Vice President Sara Duterte skip first day kana impeachment trial. Sa pamayu pa kan mga barata sa lado nasyonal, National Electric Grid kana Cuba buminagsak bilog na nasyon na mayo ni na kuryente. Senador Cayetano inagad na natugutan ang duwang nakakulong na senador sa impeachment trial. Oil price hike epektibo ngunya na aldaw ni na Martes sa July 7. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado national, Defense Team nagsayumang i-arenta si Vice President Sara Duterte. Headlines kan mga barata na mga detalyes at dyan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunya na mga tugang sa lado nasyonal. Sa tuyang barata ngunya sa lado nasyonal. Tinawan doon ni House Prosecutor Gilbert Loistro na an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tamang pagkakataon tanganing ipailing na nagdadanay ang pananagutan sa irarom kanlay. Subot sabi kan na kongresista ini ang madali tangani man patunayan na anda tiwala kan publiko sa mga opisyal kan gobyerno asin na iyan naka pasanda sa pananagutan ka na lay asin na pantay na ipinapasunod sa gabus na makapangyarihan o ordinaryong mga namamanwaan sigun pa man sa payag ka na nasambit ng opisyal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal nagkaigwanin na dikit na nariribayanin argumentos in the House led prosecutors
Congresswoman Gervila Luistro asin Lead Defense Counsel Abogado Sheila Sison sa pagpupuon pasanakan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasumpay kan bagay na niya isinayuman ni Senador Francis Chis Escudero na hinagad kani ang posisyon bilang presiding officers sa impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte sa iyang inot na payag bilang pamayukan impeachment court kan sudmang aldaw kan Lunes pitsa 6 kan bulan kan Hulyo 2026. Higot na ipinagpaig ni Escudero matapos siyang mapili kan mayoriya kan senador judges bilang iyo ang presiding officer sa buto kan 12-8. Sigun sa nasambit ng opisyal, mayo siya ni napagkaaram na siya mismo ang magiging presiding officer kan nasambit ng grupo na mga senator judges sa impeachment ni Sara Duterte. Mientras tanto, makusugan ko raw kadagkapirang mga rallyista na nasa luwas kan Senado mantang nangyayari ang inot na aldaw kan impeachment trial aban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nawandoon man ni House Prosecutor Gervil Luistro ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iyo ang tamang pagkakataon tanganing ipiling nadadanay na pananagutan sa irarom kan na lay in kaso subot mapatunayan na antiwala kan publiko sa mga opisyal kan gobyerno asin may partibismo kan na dakulang ambag sa pananagutan kan na lay sa ibong na party. Nagangapudan ang mga rallyista na nasa luwas kan Senado mantang nangyayari ang inot na aldaw na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na dapat maging patas ang mga hukom o ang senator judges. Antras tanto, gusto man kan mga namamanuaan ang kaibanan na magusga kabali ang gatataunin hatol sa party kan impeachment. Ipinagpahig ni Mong Patalino o Platino, Secretary General kan bagong alyansang mga kabayan na dapat di maging party ang mga namamanuaan na nagpapadagos sa party mismo kan gidigibong bista Vice President Sara Duterte. Sabi ni Palatino na sana ilang magapundo ki Senador Marcolita na bako lang digdiya kapukus ki Marcolita ang pagkaso kundi maging gabusmanda subot na sangkot sa parte kan korupsyon sa lado kan gobyerno ang kinakaipuan man na dapat subot managot sa nasambit ng kaso laban sa nasambit ng mga opisyal. Sa iba pang detalyes kan sa tiya pang mga barata sa lado nasyonal, inarana sa Philippine National Police General Hospital si Senadora Rodante Marcolita matapos kaning ireklamo ana pagkukulugdakan sa iyang daghan o tispen. Ini kasudod naman kan kadago o padagos na pagkakadako pa sa saya asin sinasabing nagsuko sa mga autoridad kan mag-issue ang Sandigan Bayan kan warrant of arrest sa laban sa iya. Atubang siya sa non-billable plunder case. Isinampa kan opisina kan ombudsman na nag-ugat sa pag-resibi kan campaign donation. Matapos na ang inot na aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte duman sa Senado matapos ang haros maigpit sinaabuton sa 3 oras na pagkakaigwanin bista. Nagpuon ang sesyon alas 2 nin pagkahapon asin natapos bandang alas 5:12 nin pagkahapon. Pinaglalauman magpapadagos ang bista masudod na mga oras ungunya na aldaw asin pinagtalaan kung naman kan schedule kan impeachment court sa kaso sa pagdangog na inaatubang ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal.
si President Bongbong Marcos pinagsugo ang preemptive evacuation bilang preparasyon sa Super Typhoon Bobby. Pinagsugo na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation sa mga residentes nasa high-risk area bilang preparasyon sa Super Typhoon Bobby. Nasa presente na sa luwaspakan pinagapod na Philippine Area of Responsibility o FAR. Basado kay Palace Press Officer UC Claire Castro, sinugo kan presidente ang mga autoridad na sigurado na ligtas ang mga evacuation center. Magbugtak nila livestock evacuation zone asin digdi aramon ang mga alternatibong mga ruta. Kasabay kani ang pagpapasunod kan pinagapod na sea travel bans, pag-inspeksyon sa mga kritikal na mga infrastruktura, pagdul ni na amay na tabang sa mga vulnerable sektor asin na pagbabantay laban sa mga may hilang bunga naman kanda baha. Apwerkean pinagsugo man kanda presidente ang pagsasagibo kanda pinagapod na pre-disaster risk assessment scenario meetings, pag-standby kan mga NDRRMC asin man regional counterpart kani, pag-issue kan mga alert warning asin pag-lansar nin mahiwas na information campaign. Kabaliman sa mga direktiba na pagkakaigwa kan pinagapod na pre-position kan mga pinagapod na mga rescue team, relief goods asin mga importanteng supply. Tinawan do ni Castro na ini ang sarong whole of government approach kung sain gabus ng mga sangkot na mga ahensya obligadong magiro nin mas marikas asin na makakatabang sa parte kan na mga pagpipreparar kan gobyerno. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa Olado National. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagsagibo ang China nin sarong missile test para gikan sa saindang nuclear power submarine pasiring sa kadakatan kan Pasipiko. Kasud mga aldaw kan Lunes Hulyo 6, naghani tulos nin lakdang ini asin matinding batikos asin na peligro gikan sa mga pagtaray na nasyon araw kan Japan, Australia, New Zealand. Ikinaalarma kan na mga nian padagos na pagpapaiwas kan military kan China sa riyon. Inilansar ang missile bandang alas 12:01 nin pagkahapon kasudma. Isinagibo ini kan People's Liberation Army Navy Plan gamit ang sarong nuclear submarine. Naglalaman ang missile nin sarong dummy warhead. Nagbagsak ang missile sa international water sa Pasipiko na ipinagabugtak bilang designated area. Maski ngani mayong ipinagpaluwas na detalye ang China mapadapit sa eksaktong lokasyon kan pinagbagsakan kan na nasambit ng missile. Basado sa report, ang missile lands kan China ang sarong routine arraignment laban sa saindang taunang military training. Pinaglinaw kan na sa indang gobyerno na pagkakaiguanin pagpapraktis ang bunga naman ka na nakadirekta sa arinman na nasyon o partikular na target. Gidibo kan missile test nagkapirang oras lang matapos na digdi magperma ang Australia asin man Fiji sa sarong bagong defense alliance sa irarom kan kasunduan. Nangako ang duang nasyon na magtatarabangan sa susuportaran ang kada saroing kaso magkaigwa nin ano manabanta asin na pag-aatake. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta, balik kita sa parte kan impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mayo daw ni nailing na issue ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos isugo ni impeachment trial presiding officer Francis Chis Escudero ang pagbabalik sa silyadong kahuna na naglalaman kan pinagapod na tax records kan na Vice Presidente asin kan sa iyang agum na si Abogado Mans Carpio sa Bureau of Internal Revenue o BIR kan maghapot ang legal counsel ni Vice President Sara na si Abogado Michael Pua kung may kukonsidera nandang dakulang development ang pagbalik kan greenbacks asin dai ang naging tugon kan nasambit ng abogado. Sabi kan abogado, dai sinda asin bako and parte mismo nin dakulang development ang hagad ninda na ibalik ang nasambit ng bagay o box
sa BIR sigun paman sa nasambit ng council ni Sara Duterte. Pinagsayumaan kan Department of Justice na pinagmamadali kan Sandigan Bayan ang pagbasura sa motion to quash asin man tulos na pagpapaluwas kan warrant of arrest laban man ki Senador Rodante Marcolita. Iyan kasunod kan question na haros marikasa na paghiro kan sa iyang kasong plunder. Sabi kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ang korte lang ang may kapangyarihan na magdesisyon kunwarin mayro sa sarong kasong naisampa asin ini dapat ikumpara sa ibang mga klase ng kaso subot nakabantay ang kada desisyon sa ebidensya asin sa diring proseso kan hudikatura. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, DOJ pagdul nin private funds sa sarong government official pwede pa man mag-abot sa plunder case. Pinaglinaw kan Department of Justice DOJ na dai kinakaipuan gikan sa kabankan na gobyerno ang kwarta nasangkot tanganing makabilog nin kasong plunder. Iyan kasunod man kan mga question na reklamo na isinampa laban man ki Senador Rodante Marcolita. Sabi kan na Justice Undersecretary Nicolas Felix T. malinaw sa anti-plunder law na pwedeng managot ang sarong opisyal kung nakaresibi ining komisyon, regalo, kickback o iba pang benepisyong pinansyal ninuli man kan sa iyang posisyon maski ngani gikan ini sa sarong pribadong individual. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, taano ta importante ang impeachment trial. Sa opening statement ipinagpaliwanag ni Lead Prosecutor Representative Gabriel Luistro kung taano ta importante ana pagkakaigwa subuot nin vista asin kung nahahatulan ang mga ordinaryong tao sa paghabon kan sa radit na kantidad dapat mahatulan man ang makapangyarihan na opisyal na naglulustay kan kwarta kan gobyerno para sa inaapod na accountability. Mientras tanto, tinauan doon kan legal counsel na si Vice President Sara Duterte sa paagimada ni Abogado Sheila Sisson na sarong disservice na sa mga namamanwa ng mga Pilipino ang pagkakaigwa kan bista ki Vice President Sara Duterte ninulitay ni binuto kan 32 milyones na mga butantes kan nakalis na eleksyon asin inakusaran kani ang Kamara na pinapatalsik ang Vice Presidente sa bakong constitutional na paagi. Sabi pa man kan nasambit ng lead counsel na si Sisson ni Sara Duterte. Debate ninda Senador Alan Peter Cayetano asin man ni Senador President Sherwin Gatchalian kung sisay talaga ang preside o magpi-preside sa impeachment court. Tinawan doon ni Senador Alan Peter Cayetano na dapat Senate President ang mag-preside sa impeachment court, pero sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian pwede naman mag-appoint ng ibang senador bilang presiding officer sa impeachment court sigun pa man sa nasambit ng opisyal. Mientras tanto, nagtutubod man si House Lead Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro na ang impeachment trial mapadapit man sa pananagutan kan mga opisyal sa paggamit kan pundo kan banwaan ang bako para sa politika asin man pagbabalus. Sigun kay Luistro, iaatubang kan na prosecution ang mga dokumento, report kan na gobyerno, testimonya kan na mga testigos asin iba pang mga ebidensya kasumpay kan apat na articles of impeachment sa respondent sigun pa man sa nasambit ng opisyal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal,
kinumpirmar ni Senator Francis Chis Escudero na napili siya bilang presiding officer kan Senado na matindog na impeachment court na kinakaipuan dai mababa sa 16 na buto kan mga senador tangani na matulan na guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Buot sabiyon dapat 16 na mga senador ada mag-uyon kung dapat atulanin guilty si Vice President Sara Duterte. Kung di makukuha ang buto na 16, posibleng mapawaranin sala ang Vice Presidente. Sa sayang mensahe matapos na digdi ang haros ako unan posisyon kani kasudma. Sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na mayo nin opisyal na pwedeng matulan sa sarong impeachment trial nin mayong pangsang-ayon sa 2/3 na kabilugan kan miyembros kanda Senado. Pinagpaliwanag kani na ana interpretasyon na ini basado banda sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora kan 2000 kung sa inda pinagatukar ang kinakaipuan na 2/3 vote kan Senado. Ninuli kani kinakaipuan sa vote na sundon ini tanganing dai makaapektar sa karapatan kan respondent asin man kan mga namamanuan. Pinagpahig kan senadora na digdi haros trabaho kan kada senadora na magsiserbing huwes na sundon ang nagdadanay nali anuman ang sa indang personal na pananaw. Nainot kaniya napili si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court sa butong 12 pabura asin 8 ang nagkontra. Pinagapamayuan ini kan impeachment court kan 2025 mantang siya ang Senate President. Pinagapagirumduman kani an sa iyang kapwa senador na padanayon ang pagiging patas asin mayo nin pinagkikilingan sa pagdagog kan kasubungan naman kan konstitusyon asin nagdadanay na ley. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal. Ipinagpahig ni Senador Robin Padilla na naggamit pa siya ng Google tanganing maintindihan ang mga legal terms kasumpay kan sa iyang pagkontra sa pagtindog ni presiding officer Senator Francis Chis Escudero sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kakaigwa kan na bista na pinaghimo ka sudmang aldaw kan Lunes Hulyo 6 kabali si Padilla sa 8 senador na nagbuto laban sa preside ni Escudero sa impeachment proceeding. Sabi ni Padilla, kinakaipuan kaning mag-adal tanganing mas maintindihan ang mga legal term sigun pa man sa nasambit ng senador magigirumduman isinsulong kan Senate Minority Bloc na si Senate President Sherwin Gatchalian na dapat magserbing presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pinagpayag ni Senador Padilla na dapat subot sundun ang nakapalaman sa saligan na batasa o konstitusyon kung mapadapit konsisen dapat na mamayo sa pagbista kapag nagkaigwana ni na trial sa Vice Presidente. Sinabi pa man ka nasambit ng senador na digdi ang batas iyo ang precise. Hindi po ito pwedeng ibahibahin o baluktutin kung ano po ang sinasabi ka na konstitusyon. Sana iyo ang kaptan kana gabus na mga senador, sabi ni Padilla. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, malinaw ang konstitusyon na dai pinagpapangalad ang pagpili kan presiding officer. Ipinagpahig kan impeachment court na may legal na basihan ang pagpili asin man pagbuto kay Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer kanda bista laban kay Vice President Sara Duterte sa tao ka na pagkontra ka nagkapirang mga senadora. Nagsabi na
digdi trabaho ang dapat gampanan kan Senate President sa sarong pahayag. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Reginalda Tunggul na malinaw ang legal na basihan kan Senado na pag-emyenda sa Senate Resolution number 39 na nagtataunindalan sa pagpili kan presiding officer asin pagbugtak kay Chess Escudero. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nanindugan ngunyan ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na daina kinakaipuan an sa iyang arraignment sa impeachment trial matapos kaning ipaliwanag sa Senado an sa indang lado sa inot na aldaw kan vista ipinagpayag kan kampo ni Vice President Sara Duterte na maray ang naging organisado naman ang naging dalagan kana sambit ng proseso kontra ang depensa o grupo ni Sara Duterte sa naging prosopwestong arraignment kung saan digdi mag-i-entertain ng guilty or not guilty plea si Vice President Sara Duterte sa kada article of impeachment. Alagad sigun sa Senado bilang impeachment court daina ini idadagos. Sigun kay abogado Michael Pua, tagapagtaram kan defense team, nakapokus sindangunyan sa pagpreparar kan sa indang depensa. Daipa man nakakaulay kan legal team si Vice President Sara matapos ang inot na aldaw na impeachment trial. Alagad pinaglalao maninda na makakaulay siya sa mga masulod na mga aldaw kung bako ngunyan na aldaw ka na Martes. Digdi daipa maninda napapagdesisyonan kung irerekomenda ninda na personal na mag-abot ang Vice Presidente sa mga masurudod na aldaw partikular na ngunya na aldaw kan Martes o sa agang Miyerkules. Bako man direktang pahayag asin sinimbaga kan Lead Defense Counsel na si abogado Sheila Sison kun kumpiyansa sinda na sa indaman na maididepensa ang kaso ni Duterte. Alagad siniguro kani na ginigibo ninda ang gabus na kinakaipuan na paghahanda para manda mapawaranin sala ang Vice Presidente. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, si Senate President Gatchalian mas tututukan ang trabaho sa Senado mantang isinasagibo ang impeachment trial ni Vice President Sara. Ipinagpahig ni Impeachment Court spokesperson abogado Reginalda Tunggul na ang set up ang magtataon ng pagkakataon kay Senate President Sherwin Gatchalian na ipagpadagos ang pagpanginot sa legislative agenda kan Senado mantang si Senador Escudero iyo ang magtatrabaho sa technical asin procedural na mga aspeto kan impeachment proceeding. Pinagpaliwanag kani na bunga ini kan naging kasunduan kan mayoriya sa laog kan Senado tanganing masiguro na daiya mauuktaba ang trabaho kanda Senado bilang legislatura mantang isinasagibo ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Inday Duterte. Sinabi man ni lead prosecutor Congresswoman Gerberlia Luis Trua o Gervila Luis Trua na mayong ibang Vice Presidente sa kasaysayan kan Pilipinas may barkadang hetman asin may nagbabalak na ipagadan ang presidente kundi sulamin tida ang Vice Presidente na si Sara Duterte sabi kada sambit ng opisyal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, epektibo ngunya na aldaw kan Martes Ulyo 7 ang panibago na naman na paglangkaw kan presyo kan produkto nga petrolyo. Sigunian sa Department of Energy DOA, saro na naman ini nga magabat na tagulnod asin pasanon kan mga namamanuan partikular na kan mga tsuper. Basado sa abiso kan DOA, pwedeng magpasunod ang mga kumpanya kan lana ni magkakaibang paglangkaw pagbawas sa presyo kan produktong petrolyo, gasolina, posibleng
mabawasan ninda piso asin 75 centavos o pwede man na maglangkaw danin 25 centavos kada litro. Ang diesel posible da nga maglangkaw nin piso 57 centavos sagkod ng 3 peso 57 centavos ang kada litro. Salado kan kerosene posible da maglangkaw nin 1.70 sagkod ng 3.70 kada litro. Ini ang ikaduang sunod paglangkaw kan presyo kan gasolina asin diesel asin padagos na nagpapailing kan pinagapod na upward trend sa presyo kan petrolyo sa laog kan Pilipinas sa bilog na taon. Kasabay kani pinagpahig ni Energy Secretary Sharon Garin ang prosopistong pag-emyenda kan pinagapod na oil deregulation. Kabali digdi ang plano na bugtak kan gobyerno kan pinagapod na fuel reserve na bastante sa laog nin 60 dias na supply na pagpapalawig kan inventory requirements kan mga oil company gikan sa 15 aldaw sa gunang 30 dias. Sigud man sa DOE nagdadanay na bastante na supply kan gasolina asin diesel sa Pilipinas mantang mas halangkaw pa ang inventaryo kan kerosene asin na jet fuel. Pinagpahid kan DOE na nagbaba na presyo kan krudo sa pangkinaban na merkado pero dai pa ini haros namamatian kan pump prices sa nasyon. Ipinapasunod ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo kan mga kompanya kan lana at dyan ungunya na alas 6 na aga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa satuya pa nga barata sa lado nasyonal inagad ngunya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment court natugutan na makapagpartisipar sa bista laban kay Vice President Sara Duterte ang duwang senador na nakakulong na sinda Senador Rodante Marcolita asin man Jinggoy Estrada. Sabi sa kagadan ni Cayetano pwede nga makapagdesisyon pa man ang duwang senador sa kaso ni VP Sara ing kaso sinda an makapagpiyansa o maibasura ang sinda mga kaso para sa senadora makakatabang ang sinda nga presensya tanganing mas pang maging transparent asin paray ang proseso kana impeachment trial. Nagtauman ni na suwestyon si Senador Raffy Tulfo na pwedeng tugutan lang ang duwang senadora na subaybayan ana nasambit ng pagkakaiguanin vista sa paagi kan telebisyon. Mantang ipinagpahig ni Senador Padilla na hinahagad ninda ang aktual na pisikal na presensya sa laog kan Senado kan duwang senador bilang mga observer. Mantang ipinagpahig ni Senate President Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na pag-aadala ninda ni nahagad ni Cayetano kaibanan ani iba pang mga senator judges. Si Senador Ronald Bato de la Rosa Manda ang daima nagpartisipar sa pagdangog asin haluy ng ining dahil nahihiling asin nagpapamati sa Senado asin sa publiko matapos kumpirmaron kan International Criminal Court kan bulan kan Mayo ang pag-issue kan warrant kasumpay kan kaso nga crimes against humanity. Sa ibang lado kinumpirmar kan impeachment court na kinakaipuan paman ang 16 na mga senator judges booth tanganing matulan si Vice President Duterte sa impeachment case na kinakabalian kan mga akusasyon asin man ang pinag-aapod na misuse of public funds, unexplained wealth, bribery asin man pagbabanta laban man sa presidente na si Marcos asin First Lady na si Lisa Aranita Marcos kaibadan na ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakita sa lado nasyonal padagos-dagos man and sinasabing digdi pagkakaigwa ni payag
kana City Health Office dumanda sa parte mismo kana syudad kana Quezon na mayo nin dapat na ikatakot ana mga namamanwaan sa padagos na paglangkaw kan kaso kan COVID. Siniguro ngunyan kan Quezon City Health Office na mayo dapat na ikatakot sa naglalangkaw na bilang kan COVID-19 cases dumanda sa parte mismo kana syudad kan Quezon sa tao kan na i-record na paglangkaw kan mga kaso sa nakalis na 2 sanang simana sigun ki City Epidemiology and Surveillance Division kan Quezon City Health Office puon kan 23 na kaso, ini 84 na ngunyan ang kumpirmado nga na-infect sa laog sa naman in 2 simana. Katumbas yan ka naabuton sa 200% na paglangkaw o minabot naman sa kabilugan na 146 kan kaso kan COVID ang na-record duman sa parte mismo kan syudad kan Quezon sa taon sanang 2026 ungunya na taon. Sigun sa opisyal, ang paglangkaw kan kaso kan COVID ang dapat ikonsidera bilang pagpagirumdum sa publiko na padagos na mag-ingat ninulit na padagos paman giraray ang pagkuriyat kan virus kan SARS sa COVID-2 sigun paman sa opisyal na i-record ang pinakalangkaw na bilang kan kaso sa District 4 asin District 1 kan syudad kan Quezon. Pinagdinaw kan Quezon City na daiini nangangahulugan may localized cluster outbreak sa nasambit ng lugar. Kadaklan man subot sa mga kasong na i-record mild sa naman asin posibleng mas dakul pa ang may impeksyon. Alaga daipa na araman ninhulit na daipa nagpapacheck up. Mantang ipinagpagirumdum kan mga eksperto nakasabay kan panahon kan tag-uran permi subuot na malangkaw ang mga influential like illnesses. Kaya digdi importante ang padagos na pag-ingat arog kan paghugas kan kamot pagsulot nin mga face mask kun maluwas kapag igwaman nin mga simptomas. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal suminakat na sa 92 sa anda bilang kana mga nagkakagaradan ninuli man kan magnitude na 7.8 na linog na nagtama duman sa maasim Sarangani sabi sa pinakauring datos kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC. Apuera sa mga nagkagaradan o minabot man sa 1,316 ang napabarata na iridumantang 20 katao pa manda ang nawawara matapos ang makusuga na pagyugyug kan petsa 8 kan bulan kan Hunyo. Sabi kan NDRRMC, siyam na lang sa mga nagkagaradan o siyam pa lang sa mga nagkakagaradan ang nabiberikipika. Mantang ang ibang 83 ang padagos na pinagbibisto kan mga autoridad pinakadakul sa mga naapektaran. Iyo ang Region 12 kung sa ina na i-record ang 71 na nagadan, 1,236 ang nagkarulugadan, asin 7 ang nawawara. Sa Region 11 man napabarata na 21 ang nagadan, 79 ang nalugadan, asin na 3 si ang nawawara. Siyam ang mga nagadan asin na saruan irido sa kumpirmado na mantang padagos pang piga aram ang iba pang mga barata. May sarong napabarata man na nanalugada na sa Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa presente pigbiberipikar pa. Pagirumdum kan NDRRMC, pwedeng magbago ang bilang kan mga biktima mantang nagpapadagos pa ang validation asin assessment sa mga apektadong mga lugar. Ang mga barata sa luwas kadasyon sa kinabaning Karawat at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Juana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang padagos-dagos kitang unyanda sa detalyes kanda sa tuyang mga barata ng itang unyanda sa lado lokal. Arong minibanda sin dump truck nagsalpukan naman sa parte mismo kan Banwan kan San Fernando Camarines Sur, nagsalpukan sa Marlica Highway, natakop kan barangay kan Plansa San Fernando Camarines Sur, ada sarong dump truck asin minibanda anda sudma pagkaudto sa report na ipit subot sa laog kan minibanda ang sarong tsuper kaya naging pisil ana pag-rescue kanikan mga rescuer tanganing mahali tulos sa parte kan pagkakaipit kan sa iyang pinagmamaniyong truck ang driver antang nagsapo manin na lugad asin mga gas-gas duwa pang mga pag-iriba kani pagpadapadagos ang investigasyon kan mga autoridad nasambit ng insidente asin na padagos pa piga-aram anda tunay na pangyayari kanasambit na nga salpukan ninduang bihikulo dumaan sa parte mismo kan Barangay Plansa San Fernando Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyat sa lado lokal. Nagkaigwa maning karambula ang duwang delivery truck kan GNT Express Philippine atin sa pampasayarong basa sa kalabaan kana Andaya Highway sa barangay kan Magais del Galdigo, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw basado sa panginot na report kan mga autoridad involto sa seryosong aksidente anasambit na mga truck asinban anda sarong basa antang nagbabiyahe sa nasambit ng tinampo sa ngunyada. Ipay pinagpapaluwas kan opisyal na impormasyon kan Del Galdigo Municipal Police Station dapit sa kabilugan kan danyo sa kanasambit na nga insidente na pinagwalat kan banggaan kanasambit na mga bihikulo bilang kan na mga lugadan kung igwang nagadan o kung ano ang tunay na naging metsa kan sinambit ng karambula. Padagos ang ginibong investigasyon ng mga miyembros kan na PNP dumaan sa sinambit ng banwaan kan Del Galdigo, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, magsari-sari store duman sa banwaan kan sangay mayo nin mayor's permit nasarakan alkalde asin kan munisipyo kana banwaan kana sangay Camarines Sur higot na at tiga implementar an ordinansa kan munisipyo na nagatalikod na aldaw kan na Lunes 2026 para man sa mga tindahan na dadai kakakuan ni na mayor's permit o mga tindahan na dai nakakarenew ka na sa inda mismo nga mga lisensya o nag-ooperara subuot nin mayo nin lisensya asin illegal bugtakan anda mga tindahan sa sindang atubangan na tindahan na paskil na temporaryong sarado. Yan basado man sa kasuguan kan lokal na gobyerno anda banwaan kan sangay Camarines Sur mantang aga-asikaso kan sa indang mga dokumentos mga maisadiri kan na sinambit ng establishmento o mga tindahan. Yan basado man sa Municipal Ordinance number 020 Section 3A04 Series of 2021 na ordinansa na
pasar kan sanggunian yan asin permado kan alkalde kan na banwaan kan sangay Camarines Sur. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, 40 anyos na parauma gadan sa pambabadil duman sa parte mismo kanda ginubatan suspek padagos pang pinagahanap. Padagos ang ginigibong higot na investigasyon asin hot pursuit operation kan mga tawan kan Ginubatan Municipal Police Station kasumpay kan pagbabadil na ikinagadan kan sarong 40 anyos na mga parauma sa sarong Upland Barangay duman sa Ginubatan Albay. Nangyari ang insidente nin pambabadil asin ikinagadan kan biktima bandang alas 6 nin pagkaaga kasudma. Basado sa panginot na investigasyon kana mga autoridad sapo nin mga tama kana bala sa hawak na biktima na naging kausa kan sa iyang tulos-tulos na kagadanan agkapirang tama kaya ang sinapo kaning mga fatal kabali na dyan ang bala na tuminama sa iyang daghan likod asinman iba pang partiken sa iyang lawas matapos ang insidente marikas na nagdulag ang suspek. Base sa nakahiling kan pangyayari ang suspek pinagkakarkulong 5 pie o 5'10" ang langkaw asin may dakulang paglawas o dakulang lalaki asin nakasulot kan pinagaapod na mint green na t-shirt asin kaking short kat mangyari sa buot ang nasambit ng pambabadil. Nagsasagibonin investigasyon asin na padagos na pagproseso ang crime scene kan mga tauhan kan na forensic unit ngani man na makahanap pa ni na mga importanteng mga ebidensya na pwedeng makatabang kapag resolver ka na sambit ng kaso. Aibong na lado pinag-iinkaminar kan pulisya ang sisan isaymada na may impormasyon mapadapit man sa nasambit ng insidente o sa pagkakabistuhan asin tinataguan kan suspek at tulos na makipagtabangan sa parte kan na hipatura kan pulisya kung sa ina pinakaharaning quarters. Pwede man lang mag-apod sa Albay PPO sa hotline na 0998-5925. Iba pa nga detalles ka na sa kuya pang mga barata sa lado lokal na sa linyaman si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Liwat na nangapudan ang Naga Environment and Natural Resources sa mga residente na maging responsable sa pag-apon ng basura matapos mahiling ang positibong epekto kan garbage trap na ibinugtak sa Sagop Creek sa Barangay Concepcion Pequeña. Sigun sa sentro, mga plastic waste pangiraray ang inot na basurang nasasara sa creek ulit sa garbage trap asin dagos-dagos ng pagdinig maging mas maray ang bulos ng tubig asin mahinaan ang pagbara na pwedeng rason kan pagbaha kung makusaban oran. Alagad sinabi kan ahensya na dai bastante ang mga infrastruktura kung magpapadagos ang dai tamang pag-apon ng basura. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ang National Food Authority Bicol Regional Office No. 5 nanginot sa Paroy Procurement Performance sa inot na semestre kan taon na 2026. Padagos at pagpapailing ng gilas kan National Food Authority NFA digdi sa Kabikulan matapos na makamtan kani ang top 1 sa target accomplishment na nag-abot sa 57%, top 1 sa procurement absorption rate 20 o 2.38%, asin top 2 sa actual palay procurement na uminabot sa 315,118 na sako sa inot na semestre kan 2026. Ang trayumpong ini bunga naman kan pagtatarbangan asin na paglalapigot kan mga parauma asin kan mga personay kan na NFA digdi sa Kabikulan. Kadakol asin na kulang pa sa salamat gabus
asin mayong sawang pagsuporta sa dedikasyon asin na pagtitiwala sa padagos na pagpapakusog kan objeto na sigurado na bastante ang supply kan na paroy bagas asin seguridad sa pagkakan digdi sa Bicol Region. Takod kan bahagay na yan na naabutan na nindakulang onra ang parte kan mga parauma asin man ang National Food Authority digdi sa Bicol Region. Di magkairibang ipagpapadagos sa maray asin na tapat na pagtatrabaho parte kan mga namamanwaan da digdi sa Bicol Region kabali na ang mga Bicolano. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Formal nang nagtukaw sa pwesto si Police Colonel Tyrone Ardo Timas bilang bagong Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office matapos ang ginibong turnover of command ceremony kasuudma duman sa Kampo General Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi. Tigpanginutan ang seremonya ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director kan PRO 5. Antes na ilaag sa Camarines Sur, nagserbi si Police Colonel Dotimas bilang pamayo kan Regional Learning and Doctrine Development Division kana Police Regional Office 5. Sa iyang pahayag, nagpromesa si Dotimas na ipapadagos sa sinmas pang papakusugon ang mga programa kan PRO 5 tangarig na makabilog min sarong organisasyon kan police na preparado asin may halangkaw na integridad para sa mas salbado asin mas pusog na mga komunidad digdi sa probinsya. Tigribayan ni Dotimas si Police Colonel Virgilio Olalia Jr. na nagserbi man na Provincial Director kan Camarines Sur PPO sa loob ni 2 taon. Durante kan seremonya, pasalamatan o pigreconocer ang pagiging maray na pamayo kan PNP asin dedikado sa serbisyo sa pagtuko kaini ni Police Colonel Olalia digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 17 mga individual na sangkot sa illegal mining inaristo din ako pa sa sarong joint law enforcement operation. Pinagdakop ang 17 individual na sangkot ta illegal na pagmimina dumaan sa Banwan kan San Jose Panganiban sa Camarines Norte. Sa ikinasang operation kan National Bureau of Investigation Mines and Geosciences Bureau asin kan Jose Panganiban Municipal Police Station. Pinagdakop ang mga mineros na kabus sa mga residentes kan Jose Panganiban Tait Bensun, Basod, Talisay, Paracali, Asinda, iyan gabus kan da probinsya kan Camarines Norte. Naadakop sa aktuan mga ini na nagsasagibo kan pagmimina o operasyon kan pagmimina tabaragay kan Luklukan Sura sa nasambit ng Banwaan na mayo nin magkakarigo nga mga permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources asin Mines sa Geosciences Bureau. Na direkta nga pagbalga kan Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 asin ang Republic Act number 7076 na asamsam sa nasambit ng operasyon kan mga kagamitan asin pagbimina araw kan backhoe, grinding wheel, cement mixer asin iba pa. Kinumpiskaman ang operasyon kan na namina na uminabota sa 619 sako na pinagtutubdan na bulawan o ginto or asin man 17 pidaso kan gold amalgam nasa kustodiya na kanda Jose Panganiban Municipal Police Station ang mga nagkadarakop ng mga individual para man sa magkakadigong dokumentasyon asin pagsampa kan magkakadigong kaso mantang temporaryong nyaon ini sa kustodiya kan NBI ang mga nasamsam na mga kagamitan para man sa magkakadigong safekeeping asin disposal nakiulay man ang mga sa mga autoridad sa publiko na i-report ang anuman na klase nin illegal na aktibidad sa senda mga lugar tangani man na digdi mapangatamanan ang kapalibutan. Kasatuyang barata ngunyada sa luwas kan nasyon o barata kitang ngunyada mga tugang sa internasyonal na matian kasudma kan nasyon kan Cuba ang mahiwas na power outage matapos magbagsak ang national grid
o National Electric Grid kanda sudma nin pagkaudto duman sa parte kan Cuba sigun sa grid operator kan Cuba na Uni bilang bigla na sa nasubuot nag-collapse ang bilog na electrical system kana bilog na nasyon kan Cuba dahilan tanganing mawaranin kuryente asin pinagkakarkulong 10 milyon na tao ana mayo nin supply nin kuryente poon pa kasudma sagkod ng unyada iniimbestigan pa kan mga autoridad ang kausa kan total blackout alagad ini haluy na problema sa parte mismo kana nasyon kan Cuba an pa oro otro na sana power outage ana mga nakalis na bulan na nakamati man ang Cuba ni nagkaperang oras sa gudnang nagkaperang aldaw na mga brownout inuli sa lumang power infrastructure asin sa presente kakulangan kan gasolina para man sa mga planta kan nasambit ng kuryente. Egdi sinasabi as pinapagirumdum ini nin matinding krisis sa lado kan ekonomiya asin limitadong supply kan enerhiya napagaraman antispaman ang pagkolapsa aros 2/3 na kana nasyon kan Cuba an mayo na subuot nin kuryente. Daklanda sa mga Cubano ana apektado ninuli sa init na panahon asin dipisil sa pang-ural daw na gibo araw kan pagpapatrabaho pag-aadal asin ni Bapa. Bilog na nasyon kan Cuba, brown out ngunyan, mayo nin supply, nin kuryente puon pa, asudmang udto, tagkod na ngunyan na mga oras na ini. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang barata kita sa kinabanin na Karawata, nadaog si Alex Ila kanda tawat kanikas Subanggi. Asking nga nagtapos ang kampanya ni Alex Ila sa Wimbledon matapos manggana madaog ki Jasmine na Paulini kan Italy sa iskor na 4-6, 6-4, 3-6 sa round of 16 na nagibo man siya ni kasaysayan para sa Pilipinas. Si Ila iyon ka inut-inuti na Pilipino na uminabot sa round of 16 ano man na Grand Slam tournament. Sarong trayumpo na pinagkukonsidera inakahararom na naabot kan sarong parakawat na Pilipino kasaysayan kan Grand Slam tennis. Nagpailing nin matinding laban si Ila matapos na maitabla ang laban sa ikaduang set alagad ng gana ang Olympic doubles gold medalist ni si Paulini. Deciding set tangani man na dago sa nadigdi madaog ang kampanya kan Pilipina tennis star. Sa tao kan pagkadagog o pagkadaog kaniya nagwalat si Ila in inspirasyon asin pagmamalaki kan Pilipinas matapos patunayan kaniya na pwedeng makipagsabayan ang sarong Pilipino sa pinakadakulang torneo sa bilog na kinaban. Mga tugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Stephen Tevez asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay, mapasatuya ulubod ang biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:09. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marinaga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kit kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, 12.5 milyones pesos budget ngunyan kanaga para sa piyesta sa bulan ka na September.
supply kan na bagas sa panahon kan na kalamidad bastante siniguro kan na NFA digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Maabot sa 120,000 pesos na kantidad sa 180,000 pesos na premyo na ipuli kananggana sa Drew Camarines Sur. Naga City Government igwamanin bagong mobile clinic. Iyan ang mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumduman. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indogabos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, nakahanda na ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Named 12.5 million pesos na pundo para man sa civic activities kasumpay kan selebrasyon kan piyesta sa bulan kan Setyembre. Basado yan sa payag kan City Hall. Segunda sa City Hall, ang pundo binilog ni 10 milyones pesos gikan sa special purpose appropriation asiniguan nin 2.5 million gikan man sa parte mismo kanda opisina kanda CPU pinag-organisaan manlailay ng mga kupinti na magsasagibo kan panginot ng mga aktibidad kan piyesta kabalidigdi ang Girls and Boys Scout Parade. Papanginutan iyan ni Kunsyal Oying Rosales ang Boyadores Festival na papamayuan man ni Kunsyal Nathan Serio ang Civic Parade sa irarom ni Kunsyal Elmer Baldimoro asin ang Tagbuan Arts Food and Music Festival sa panginginot man kan Interagency Task Force Operations Centers sa liderato kan PSO asin na Direktora Rene Gumba. Ipinagpahayag ni kan City Hall na digdi pinagpipinalidad na o pinagsasapinal na ang kalendaryo kan mga aktibidad antes kan ikatulong simana kan bulan kan Hulyo. Iyan na bunga naman kan direktiba ni Mayor Lene Robredo tanganing digdi amay asin na maipaaram sa publiko ang bilog ng mga programa sa laog kan na piyesta. Nakapagsumiter naman ang mga komite kan manlailay ng mga budget proposal para man sa nakatalaan na aktibidad. Siring man tinawan doon ni Rion Danga na nagdadanay na hamon ang limitadong pondo asin kakulangan nin sponsor ninhuli ka nagdadanay na krisis sa manlailain na lugar. Kabali na digdi ang parte mismo kan siyudad kan Naga na naging kausa kan paghali kan Miss Bicolandia 2026. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ni resibikan na Siyudad Canaga ang sarong bagong mobile clinic gikan sa Okada Foundation asin pagkura na pinaglalauman na magpapaiwas kan serbisyo medikal sa madlaylay ng mga komunidad sa paagiman kan mga medical mission asin man karaban na tinauan na ang mobile clinic nin mga kagamitan medikal para man sa chest, X-ray, electrocard
o electrocardiogram, ECG, laboratory services tanganing mairani ang mga importanteng serbisyo sa partiban kanda salud. Sabi kan lokal na gobyerno ang mobile clinic na bago kadagdagan na suporta sa mga nainot na mga medical equipment na itinaukan na Okada Foundation asin man kan pagkor. Target na mga gamit ang mobile clinic sa masunod na bulan matapos magpasairarom sa magkakadigong pag-titraining ang mga medical personnel na magpapadalagan asin paggamit kan mga nasambit ng kagamitan pinaglalauman na magkakaiguanin dakol na mga residente sa Naga makikinabang kan libreng serbisyo medikal sa oras na maging haros maray na ang operational kan nasambit ng mobile clinic. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal sarong makabuluhan na selebrasyon ang isinagibo para sa Class of 2026 sa Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa Banwan kan Libanan Camarines Sur kung saan pinagbisto ang trayumpo kan mga nagsipagtapos sa saindang pag-abot kan mga importanteng dalagan kan saindang buhay sa mensahe ni Governor Elry Villafuerte asin ni Congressman Luigi Villafuerte. Binati kani ang mga graduate asin ipinagpayag ang pagkakaiguanin pagpapangadji padagos sa sindang kabayan asin pagpalaon kan mahal na Diyos pagpuon kan bagong kabanata kan sindang buhay tinawan doon ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur ang mga hamon na sa indang pwedeng atubangon asin hinahatubang kabali naman ang panahon kan sakripisyo asin man panahonin mga pagsubok asin kapagtiusan alagad pig-ing kaminar kani ang mga nagtapos na magdanay na maging makusog. Tinapos ang mensahe sa pagdulnin inspirasyon asin suporta sa mga graduate kung saan ipinagpahayag ni Governor Elry Villafuerte asin ni Congressman Luigi Villafuerte sa nasambit ng selebrasyon ang magsiserving pagirumdum asin iyo ang higos tiyaga asin determinasyon kan mga jóvenes padagos na naglalapigot para sa saindang futuro. Sigun kay Gobernador Elry Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte magpapadagos-dagos ana sa indang liderato sa pagtabang sa mga jóvenes tangani na maabot ana sa indang mga pangiturugan na makatapos sa partikan pagkaklase asin makakuaman nin mga bagong mga trabaho. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Nagpositibo sa gilibong random drug test ang 11 empleyado kan City Hall. Sigun sa report sa sanggatos na empleyado kan City Hall na nagpaseram kan sinambit ng random drug test 11 ang nagpositibo sa droga. Mayo pag-araalangan na inako ni Naga City Mayor Lena Robredo ang resulta. Sinabi kay nila alarming ang naging resulta. Alagad sigun sa report agi pagyari sa confirmatory ang resulta para sa sinambit na mga empleyado. Kabali sa nagpositibo ang permanenteng empleyado o track of service worker as in job order. Di man subutulos mahakla sa trabaho ang mga ini. Alagad sinabi ni Robredo na kaitwang aramon ang mga record ng mga nagpositibo asin sigurohon nagaisangkot sa pagpabakal kan illegal na droga. Para sa BBS News, Boyet Padares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang menro duman sa Banwan kan Magaraw Camarines Sur padagos na pinaghihigpitan ang pagbabantay sa temporary residua na kung saan kontement matapos ang basurang uminabot sa pagtaraid na sementeryo. Pinagpapakusugunyan kan Municipal Environment and Natural Resources Office Menru kanda Banwan kan Magaraw Camarines Sur ang monitoring sa pagpapasulod kan mga lakdang sa sindang temporary residua
containment area. Iyan matapos man na magkuryat online ang mga ladawan kan mga basura nga uminabuta duman sa parte kan Santa Lucia Public Cemetery. Basado sa menro, tulos nindang pinaglinig ang lugar kan maaraman ang sinambit ng insidente asin nagbugtak nin temporaryong ulang tangani man na daina liwat magpasiring ang mga nagaapunin na basura arani sa parte mismo kan sementeryo kun sa ina digdi yauna nakaabot sa laog mismo kan Campo Santo. Ipinagpayag ni Elmer Brasal, consultant kan na Menro Magaraw, na posibleng nahulog ang nagkaperang mga basura mantang ibinababa kan na dump truck sa containment area. May mga pagkakataon sa buot na daitulos naririsa ang nagkaperang parte kan pasilidad ninhuli man kan limitadong bilang kan mga tauhan na sinasabing nakabugtak sa sinambit ng operasyon. Kasumpay ka na sambit ng insidente, siniguro mismo kan na Menro na padagos nindang imomonitor ang lugar asin magpapasunod nin mga kadagdagan ng mga lakdang tanganing magdanay na maraya ang residua containment area asin man maiwasan ang kaparihong klase ng mga insidente kung saan tuminambak ang mga basura sa nasambit ng lugar. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na sa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamen. Nagkondusir ang Department of Interior and Local Government Camarines Sur ni nararom na pag-inspeksyon sa bagong naipatugdok na halfway house na manunuparan yan sa barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Ginibo ang pag-inspeksyon tangarig masiguro ang structural integrity at preparasyon kan bagong pasilidad kan gobyerno asin pangatamanan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sigun sa DILG digdi sa probinsya, napabulusan nin kan sa indang ahensya ang halfway house na ininin nagkakantidad na 5 milyones pesos na pundo. Mawat kayo na makapagtaonin salbado asin maray na temporaryong madadagusan para sa mga dating rebelde. Kasabay naman ang pagtao sa indakan importanteng skills training program asin iba pang kinakaipuhan ng suporta tangarig na matabangan ang mga ining matuninong asin matriumpong makabalik sa sosyedad. Ang sinambit ng inspeksyon, ginibo sa panginot ni Cluster Head LGOO 7 Engineer Jerwin Novio asin man kaibahan si Provincial Social Welfare and Development Officer in charge Marilyn Nieves. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bastante ang supply kan baga sa panahon kan kalamidad. Siniguro iyan kan National Food Authority NFA digdi sa laog kan na Camarines Sur. Kasabay kan na pagpupuon kan peak season kanda mga bagyo siniguro ngunyan kan National Food Authority NFA sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin man na Camarines Norte na bastante ang supply kan na bagas sa parte kan na budiga kan na NFA sa Camarines Sur. Daiman subuot maapiktaran ang pagbinta kan 20 pesos na kilo kan bagas meron na o BBM rice sa piling mga sektor. Sabi kan National Food Authority NFA digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, sinasabi kaniya na bastante ang sindang presenting inventaryo tangani na maipagpadagos ang distribusyon kan na abot kayang bagas sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo maging sa panahon kan na kalamidad o bagyo as iniba pang klase nin kalamidad. Sa pinakauring record kan sinambit ng ahensya kan NFA Camarines Sur, aabuton sa 26,000 na sako kan haros 1.3 million kilos kan na bagas ang nakatambak sa sindang budiga kabalidigdi ang buffer stock asin breeding bakalun kan mga local government unit para man sa relief operation kung kinakaipuad. Egwa subot inaabuton sa 513,000 na sako kan paroy katumbas kan sinasabing 25.7 million na kilo ang preparado nga iproseso tanganing masiguro na dagos-dagos ang supply kan na bagas digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur.
Sur. Sabi ni NFA Camarines Sur Assistant Branch Manager Edgar Gadda Bilaw, padagos na pinagmumonitor ka na sa indang ahinsya, ana sa indang inventaryo tanganing masiguro bastante ang supply para man sa mga programa kan gobyerno asin na sa posibilidad pangangaipo sa panahon kan kalamidad asin man na bagyo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Padagos-dagos asin igwaman ninda abuton sa 120,000 sa nga 180,000 na premyo na ipuli kan mga nanggana sa pinag-aapod na Draw Camarines Sur. Uminuli naabuton sa 120,000 sa gudnang 180,000 pesos na cash prize ang mga nanggana sa Draw Camarines Sur Global Art and Tourism Campaign kung sa iyan nanginutan ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ang ginibong awarding sa nasambit ng torneo. Kabali sa mga nanggana iyo si Dorelina Arnaiz na nabuwa na nanginot sa 15-second tourism video category. Sigun sa iya, dakulang tabang ang paggamit kan pinag-aapod na artificial intelligence sa AI sa pagbilog ka na sa iyang entry. Mantang siya mismo ana nagsurat ka na lyrics antis ining pakairarom sin ipinaga-transfer sa English. Antang siya ay Maria Gallardo nakaresibikan pinagapod na People's Choice Award matapos na ini makakuha ni naabuton sa 2,500 reaction. Asin nagsabing da iniya pinaglalauman na manggagana ninhuli kan kadakol na mga matitibay na mga entries. Sabi ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya ng Camarines Sur, obhato kan Draw Camarines Sur, nabako lang ipailing ang talento kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur, kundi gamiton man ang sining bilang paagi para digdi mas pang maipromota ang turismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Afuera kay Glorelina asina ay Maria nakaresibi manin na $2,000 o aabuton sa 120 pesos sinda Christian Carluto sa visual drawing category asin Glenda Chundo sa photography category. Antang $3,000 o haros katumbas kan pinagapod na 180,000 pesos man ang nakwa ay Mary bilang People's Choice winner. Sigun sa mga nanggana, dakulang partikan sa indang pinangganahan na premyo ang itatagama sa indang pagklase asin padagos sa pagpapasenso kan sa indang talento sa partikan na sining si Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man Congressman Mix Villafuerte padagos pagtabang parte ka na mga jóvenes na ma-develop ang sa indang mga talento dawan ka na sining padagos man na pagkakaigwa ng mga programa na itinutulod sa lado kan turismo kung saan human anda ikakaasenso na probinsya kan Camarines Sur sa pagdul nin tabang sa parte kan mga jóvenes nagpapaltos asin day nagpapabaya ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot kan pamilya Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Police Station 2 Naga City Police Office nagbugtakan pinagapod na anti-bullying human size standi sa Concepcion Pequeña National High School. Parte di kan padagos na kampanya laban man sa bullying asin pagsulong kan ligtas na kapalibutan sa mga eskwelahan nagsasagibo kan mga
tauan ka na Police Station 2 ka na pagbugtak kan pinagapod na human size anti-bullying standi sa Concepcion Pequeña National High School. Obeto kanina mas pangpako suguna ana pagkasabot kan mga estudyante para tukdo asin iba pang miyembros kan eskwelahan mapadapit man sa importansya kan pag susumbong kan mga insidente kan bullying asin pagdanay kan sarong ligtas sa marhay asin matuninong na learning environment. Kapalaman sa istandi an pagpapagirumdum tulos i-report an anuman na klase nin bullying sa paagi kan na unified na 911 emergency hotline tanganing matawan tulos nin aksyon an mga nasambit ng insidente. Pangatugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan Stephen Pabis asinman Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Pangatugang ako po si Junel Cuba mabalus kan sa po pagantabay mapas sa tuya po lugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.